parang ordinaryong kagubatan lang sa unang tingin. Pero sa bawat hakbang, tila humihinga ang lupa. Hindi ito matigas na lupang kagubatan. Malambot, basa, at bawat tapak may bahagyang pagbubog. From this boardwalk, we're going to go down and we're going to walk on peatland. So, ang pakiramdam niyan, hindi solid, parang lupa. At sa ilalim ng bawat hakbang, nakatago sa isang pinakamatandang likas na imbakan ng carbon sa Pilipinas. Ito ang Kaimpugan Peat Swamp Forest. Isang kagubatang hindi lang tahanan ng mga bihirang hayop, kundi maaari ring isa sa mga tumutulong para hindi lalong uminit ang mundo. Pero habang dumarami ang bagyo, tagtuyot at pagbabago ng klima, sapat pa ba ang mga natitira nating peat swamp forest para makatulong sa kalikasan? Sagrado para sa makatutubong manobo ang lugar na ito. Proteksyon, mawadag ka. Kaya bago kami makapasok dito, kasama ang herpetologist na si Dr. Arvin Jasmos, isang eksperto sa mga reptiles at amphibians. Kailangan kaming dumaan sa isang ritual. Simbolo ito ng paggalang sa kalikasan bago pasukin ang kagubatan. From this boardwalk, we're going to go down. Tsaka kita mo yung vegetation, hira siya talaga daanan. So this is going to be exciting and a bit creepy, You never know what's inside that dense vegetation. Habang papalalim kami sa kagubatan, lumantad ang mga nilalang na nakibagay sa basa at malambot na mundong ito. Sa peat swamp forest, hindi ordinaryo ang lupa. Mayroon itong makapal na patong-patong na dahon, ugat at kahoy na naipon sa loob ng maraming taon. Malambot ito dahil sa dami ng organic materials at tubig na nasa ilalim nito. Habang pinapasok namin ang peat swamp forest, isang tree frog ang nagpakita. Ito ay isang tree frog, kung tawagin. Ang genus niya, scientific name ay Philautus. At actually ito ay isa sa mga species pa dito sa Agusan Marsh na hindi pa talagang napag-aaralan. Hindi pa natin alam kung ano yung species name nito. Yung ganyang genus, marami yan sa iba-ibang places dito sa Mindanao. Itong genus na ito ay very diverse and marami talaga siya na nakikita sa iba-ibang habitat dito sa Mindanao. Most likely itong species na ito ay maaring endemic lang sa peatlands ito. May hinala ang mga mananaliksik na maaring dito lamang sa peatland ng Mindanao matatagpuan ang uring ito. Isa pa itong paalala kung gaano karami ang hindi pa natin nalalaman tungkol sa natatanging ecosystem. Pagkagat ng dilim sa Kaimpugan Peat Swamp Forest, may mga buhay ilang na sakto ang pagkakahubog para sa buhay sa Peat Swamp Forest. Mga nilalang na may matatalim na kuko na tumutulong upang makakapit sa mga basa, madudulas at magagaspang na puno sa gubat. Sa oras na lumalamig na ang paligid, maririnig na unti-unti na silang naglalabasan para maghanap ng pagkain. Isang butiki na may matatalim na claw ang nakita namin
na nagpapahinga sa puno. It's a gecko. So, ipa-ID natin kay Doc Arvin. Definitely not like the typical geckos that we see. Doc Arvin, Yes. look at this. Ang tawag dyan sa grupo na yan, sa English ay bent-toed geckos. Kasi nakaganon nga may claw. Ito ay most likely Cyrtodactylus agusanensis. Ito ang agusan bent-toed gecko. Gamit ang kanilang claws at matatalim na kuko, madali silang makakapit at nakakaakyat sa mga puno kahit basa at madulas ang kapaligiran. Una siyang na-discover dito sa Agusan area, most likely sa marsh. Pero matagal na to na na-discover ng mga dating scientists pa sa Philippines na nag-aaral na 1900s, late 1800s. So ano nga siya, unique siya dahil yung kanyang Pattern. Yung toe. tsaka yung mga toes niya, diretso, na? Hindi siya yung typical na malapad. Correct, oo. May claws, bent-toed gecko. Katulad ng agusan bent-toed gecko, maraming hayop ang umaasa sa peat swamp forest para mabuhay. Pero hindi lang mga hayop ang nakikinabang dito, mismong tao rin. 30% ng carbon ang kayang maimbak ng peat swamp forest ayon sa International Union for Conservation of Nature o IUCN. Higit na mas mataas kung ikukumpara sa rainforest o kagubatan na 25% lang ang kapasidad. Mahalaga ang papel na ginagampanan ng kaimpugan peat swamp forest, lalong-lalo na sa Mindanao. Sa makapal nitong peat deposits, nagsisilbi itong malaking imbakan ng carbon na tumutulong sa pagbabawas ng greenhouse gases sa kapaligiran. Kapag nakawala ang carbon at napunta sa atmosphere bilang carbon dioxide, posible nitong painitin ang mundo at palalain ang climate change. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.